Sa nakaraan episode nagawang talunin ng sect leader ng Flower Sect na si Magak ang Great Truth Sect, sa halip na matakot o magpakumbaba, tumugon si Magak ng may paghamak. Nakakatawa, aniya, na ang lalaking desperadong palayasin sila mula sa Wayon ay naging kaawa-awa sa oras ng tunay na pagsubok. Walang kahit anong sitwasyon kung saan paniniwalaan ng Fresh Flower Sect ang kanyang hangkag na mga salita. Bigla, nagpadala ng tahimik na mensahe si Muwi kay Magak, humihiling na siya na lang ang hahawak sa natitirang bahagi ng sitwasyon. Tumango si Magak, buong tiwala na ipinaubaya ang usapan sa batang mandirigma. Humarap si Muwi sa pinuno ng Great Truth Sect at may halong panlilibak niyang binanggit kung gaano kakapal ang mukha nito, na halos siya na mismo ang nakaramdam ng hiya para rito. Pagkatapos ay nagbigay siya ng panukala. Kung mananalo ang Great Truth Sect sa final duel, maaari silang manatili sa Wayon. Ngunit kung sila'y matalo, hindi lamang sila aalis, kailangan din nilang magbigay ng isang bagay na magbibigay ng tunay na halaga sa laban. Pumayag ang pinuno ng Great Truth Sect at inialok ang mga karapatang pangsekta bilang kapalit. Ngunit agad itong tinanggihan ni Muwi. Aniya, kapag umalis na sila sa Wayon, automatikong mapupunta sa Fresh Flower Sect ang mga karapatang iyon. Walang saysay ang alok kung hindi ito naglalaman ng isang bagay na hindi basta-basta makakamit sa pamamagitan ng tagumpay lamang. Binalaan niya ang pinuno, babawiin niya ang buong panukala kung hindi ito mapapabuti. Sa loob-loob ng pinuno ng Great Truth Sect, labis ang inis sa tusong kabataang kaharap niya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Sa huli, inalok niya ang 5 Great Merit Pills. Tinanggap ito ni Muwi ng may kasiyahan. Ayon sa kanya, dapat iyon ang inialok mula pa sa simula. Bilang leader ng Fresh Flower Sect, formal na tinanggap ni Magak ang mga kondisyon. Muling nilinaw ang kasunduan, kung mananalo ang Great Truth Sect, mananatili sila sa Wayon, ngunit kung matalo sila, isusuko nila ang 5 Great Merit Pills at aalis ng tuluyan. Sa puntong iyon, pumasok sa arena si Yono. Batid niya na sa bagong tayaan, hindi na siya maaaring matalo o umatras. Habang binubunot niya ang kanyang espada, nagbabala siya. Ang kanyang teknik ay mahirap harapin, lalo na para sa isang baguhang mandirigma. Ang pagsuko, ayon sa kanya, ay marahil mas matalinong pagpili. Ngunit hindi natinag si Muwi. Sa halip, dama niya ang matinding pananabik sa loob. Tahimik niyang tinanggap ang hamon. Para sa kanya, walang martial art sa mundong ito ang madaling lampasan. Mula nang magising sa bagong katawang ito, matagal na niyang inaasam ang ganitong pagkakataon, ang makipaglaban sa isang tunay na mandirigmang tulad ni Yono. Si Yono, kilala bilang Tiger Repelling Swordsman, ay may kakayahang takutin maging ang mababanggas na hayop gamit ang kanyang espada. Naaalala ni Muwi ang una nilang pagkikita sa nakaraang buhay bilang si Duhen. Minsang hinamon siya ni Yono sa isang labanan, at kahit matatag ito, 3 galaw lang ang kinailangan bago siya bumigay. Kung hindi lamang nabasag ang espada ni Yono noon, marahil ay nakayanan pa niya ang 10 galaw. Ngayon, muling magkakaharap silang dalawa. Nais ni Muwi malaman kung gaano nakalayo ang inabot ng kasanayan ni Yono sa paglipas ng panahon. Sumigaw si Hen mula sa gilid ng arena, handa na ang magkabilang panig. Sa simula pa lamang ng laban, tila biglang naglaho si Yono sa paningin ng mga manunood. Ngunit kay Muwi, malinaw ang bawat galaw ng kalaban, kahit sa sobrang bilis nito. Nagulat si Magak habang nanunood sa gilid. Inaasahan na niyang malakas si Yono, ngunit hindi niya inaakalang ganito kabilis ang Tiger Repelling Swordsman. Napatingin siya kay Muwi, iniisip kung kaya nga ba ng binata ang ganitong kalaban. Ngunit hindi nagpapakita ng hirap si Muwi, bagkus, tila natatanto niyang higit pa sa inaakala ang kanyang sariling kakayahan. Mula sa gilid, umatake si Yono ng buong bilis, ngunit hindi ito naka-escapo sa mga mata ni Muwi. Mabilis at maayos niyang naipagtanggol ang sarili. Namangha si Yono, hindi niya inaasahang mahahadlangan ang kanyang teknik ng ganoon kadali. Sa isang iglap, itinulak ni Muwi ang kanyang palad pataas, isang ataking tinatawag na Falling Blossom Palm. Napaatras si Yono ng ilang hakbang. Dama ni Muwi ang pagbukas ng pagkakataon. Gamit ang parehong bilis na ipinakita ni Yono kanina, agad siyang sumugod.
Naisip ni Yono na ang labang ito ay hindi magiging madali gaya ng kanyang inaakala. Sunod-sunod na atake ni Mui ang sumubok sa hangganan ng kakayahan ni Yono. Sa kabilang banda, si Mui rin ay sinusubukan ang limitasyon ng sarili niyang martial arts. Mula sa mga upuan ng mga manunood, labis ang paghanga sa kanilang bilis. Isa sa kanila ay napabulalas, ito ba talaga ay isang sparring match? Parang hindi sila naglalaban ng espada kundi tila may ilaw sa bawat hampas. Ngunit si Magak, na may malalim na pag-unawa sa martial arts, alam ang katotohanan, ang sinasabing, ilaw, ay pawang mga spark lamang, bunga ng salpukan ng kanilang mga espada. Samantala, si Ma ay litong-lito habang pinapanood ang laban. Inaasahan niya na higit pa rito ang ipapakita ni Yono, ang kilalang tiger-repelling swordsman. Ngunit ang totoo, tila mas mahina pa ito sa kanyang inaasahan. Nagtaka siya kung bakit tila nagpipigil ang kanyang senior brother. Sa gitna ng arena, nagawa pa rin ni Yono na harangin ang karamihan sa mga mabilis na atake ni Mui. Ngunit ilang beses din siyang tinamaan, may sugat sa kanyang binti at kamay, at damyugo ito. Napagtanto ni Yono na hindi pangkaraniwan ang kalaban niyang ito. Ang bagitong ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, sa kanyang kalooban, buo pa rin ang kumpiyansa ni Yono. Kahit kahanga-hanga ang galing ng kanyang kalaban, hindi pa rin ito sapat upang siya'y mapabagsak. Determinado siyang tapusin ang laban. Ipinuna ni Yono ang kanyang panloob na enerhiya at ibinuhos ito sa kanyang espada. Biglang nagliyab ang espada ng kakaibang lakas habang inilunsad niya ang teknik na, apat na anak ng mabangis na pangil, isang teknik na dinisenyo para sa tiyakang tagumpay. Sa kasamang ugong ng enerhiya, sumugod ang espada niya kay Mui. Nanatiling kalmado si Mui at umatras, handang salubungin ang pag-atake. Habang paparating ang walang humpay na teknik, inangat niya ang sariling espada na para bang hindi mabigat ang tensyon ng laban. Naalala niya ang nakaraan, ginamit din ni Yono ang teknik na ito noon, sa kanyang dating buhay. Sa pagkakataong iyon, isang hampas lang mula sa kanyang espada ang siyang sum-iris sa teknik ni Yono. Ngayon, ipinunan muli ni Mui ang kanyang enerhiya sa espada. Nais niyang malaman kung totoo ngang napanatili niya ang pag-unawa sa pamamaraan ng Mount Hua swordsmanship. Bumagal ang oras habang unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang espada. May kulay ng plum blossom ang dumampi rito habang ito'y umikot. Inihampas ni Mui ang espada, at sumunod dito ang liwanag ng plum blossom, inilihis ang sunod-sunod na atake ng apat na anak ng mabangis na pangil. Buo ang ikot ng kanyang espada, habang umiikot ang enerhiya nito at bumangga sa enerhiya ng espada ni Yono. Pinanood ni Muo mula sa gilid at naisip niyang marahil ay ipinamalas ni Mui ang falling plum returning circle. Ngunit hindi sang-ayon si Won. Para sa kanya, iba ang naramdaman niyang teknik, mas agresibo, mas matalim. Hindi ito ang karaniwang anyo ng teknik na alam nila. Nang mabuo ang buong forma ng falling plum returning circle, nagbago ito sa isang dambuhalang plum blossom na tila buhawi, kinain ang apat na anak ng mabangis na pangil at sumugod kay Yono. Nagimbal ang mga miyembro ng Great Truth Sect, namilog ang mga mata sa hindi makapaniwalang tanawin. Ang kumikislap na plum blossom ay pumuno sa buong arena. Nakatayo si Yono, walang magawa, habang ang makapangyarihang atake ay lumapit ng walang pag-aalinlangan. Patuloy na sumugod si Mui. Ganap nang namukadkad ang teknik. Sa kahuli-hulihang pagtatangka, itinaas ni Yono ang kanyang espada para tanggihan ang atake. Ngunit ang mga talam ng enerhiya, hugis plum blossoms, ay tumagos sa kanyang depensa. Nasira ang kanyang panloob na kalasag at nawalan siya ng malay. Tahimik na nakatayo si Mui habang unti-unting lumuhad si Yono, tuluyang nawalan ng lakas at bumagsak. May bahid ng pagkadismaya si Mui. Mahina raw si Yono para sa kahit anong uri ng pagsubok, bulong niya sa sarili. Sumigaw si Hen, ipinahayag ang pagtatapos ng laban. Ang panalo ay kay Mui ng Mount H Sect, at ang tagumpay sa sparring match ay napunta sa Fresh Flower Sect. Napuno ng katahimikan ang hanay ng Great Truth Sect, bagsak ang diwa sa sunod-sunod na pagkatalo. Ngayon, wala na silang ibang magagawa kundi tuparin ang pangakong kabayaran para sa ikatlong laban.
Mahinang bulong ng pinuno ng Great Truth Sect, hindi ito dapat nangyari. Napaisip siya kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Pumasok si Hyan sa arena, dala ang isang kahon. Ayon sa usapan, ibinibigay na niya ang 5 Great Merit Pills sa nagwagi. Tinanggap ito ni Mui, habang nagbubulungan ang mga disipulo ng Fresh Flower Sect tungkol sa kahangahangang kakayahan ng isang disipulo mula sa Mount Hua Sect. Ngiti ang sumilay sa labi ni Mui habang tinitingnan ang hanay ng Great Truth Sect. Ang batikang tiger-repelling swordsman ay napabagsak ng ganun kadali. Napaisip ang lahat, sino nga ba talaga ang batang ito? Ngunit hindi inintindi ni Mui ang mga usap-usapan. Sa halip, nagpadala siya ng voice transmission sa pinuno ng Great Truth Sect. Aniya, batid niyang masakit ang mawala ng 5 Great Merit Pills. Nagulat ang pinuno. Paanong nalaman ni Mui na may sumusuporta sa kanila? Pinaliwanag ni Mui na malinaw ang lahat, walang maliit na sekta ang kayang magkaroon ng ganoong kamahal na elixir ng walang taga-suporta. Hindi sapat ang salapi, imposible ito kung wala silang kakampi. Lumakad palayo si Mui, mayabang na binubulong sa sarili na tiyak, makapangyarihan ang grupong nagbigay ng ganoong klaseng elixir. Ngayon, oras na para tamasahin niya ito. Bati niya sa kanila, mag-ingat kayo. Hindi na nakasagot ang pinuno ng Great Truth Sect. Kahit matapos ang pang-uuyam, may ibang bagay na gumuguklo sa kanyang isipan. Sa di kalayuan, natatakpan ng anino ng mga puno, isang figure ang palihim na nanood sa buong kaganapan habang talunan ang Great Truth Sect. Dumating ang gabi, at nanatili ang tagumpay ng Fresh Flower Sect sa Wayan. Nagdiwang ang mga kasapi ng Fresh Flower Sect, kasama si Magik, umiinom hanggang mawala ng malay. Lumilipad ang isipan niya, mula sa pagkawala ng kanyang unang anak, sa matinding pagsasanay na pinagdaanan, hanggang sa tagumpay sa Great Truth Sect. Sa kabila ng lahat, may kapayapaan sa kanyang puso. Nang tanungin tungkol sa laban, sinabi ni Mui na wala siyang partikular na dahilan kung bakit tila nagpahina siya laban kay Yono. Gusto lang niyang subukan ang sarili niyang martial arts, at para magawa iyon, kailangan niyang magmukhang madaling talunin. Samantala, palihim nang naghahanda ang 4 na disipulo na lisanin ang Wayan sa kalagitnaan ng gabi. Napansin ni Mol na tila iba ang Falling Plum Returning Circle na ginamit ni Mui, hindi ito ang teknik na kilala nila. Nagtanong si Won kung bakit kailangang umalis sa gabi. Sagot ni Mui, ayaw na niyang makinig sa walang katapusang reklamo ng mga lider ng Fresh Flower Sect. Bukas, siguradong mas maraming istorbo. Dahil nakuha na nila ang Great Merit Pills, mas mainam nang umalis agad. Sumang-ayon si Mujin. Ayon kay Mui, ang kanilang susunod na destinasyon ay Mount Yu. Ngunit sa isip niya, hindi lang iyon ang dahilan. Umaasa rin siyang muling masilayan ang mga figurang palihim na nanunood, baka tapos na ang kanilang misyon, o kaya'y may ibang layuning tinutupad sa malayo. Hindi niya tiyak. Ano nga kaya ang motibo ng mga ito? At bakit nila pinili na suportahan ang pinuno ng Great Truth Sect? Samantala, sa isang lugar na malayo sa kanila, naipadala na si Yono kay Haring Yama. 2 figure ang abalang nagtapos ng mga gawain, tanging ang pinuno ng Great Truth Sect na lang ang natirang haharap sa mga susunod na pagsubok.